Magandang araw sa inyo lahat mga katekno. Welcome back sa ating channel. So sa araw na ito meron tayong ginagawa dito bali isang Divan 49DL541. Problema nito DC-DC Protect. Ayan, kanyang tawag doon. Ito yung kanyang DC-DC. Ito naman yung kanyang level shifter. So ang problema nito, dim display. Okay naman yung power niya, okay naman yung backlight kasi may ilaw naman yung backlight niya. Kaso walang picture, nagdidim po yung screen natin. Then, pagkadalas sa mga ganitong problema, panel issue po yan, DC-DC Protect, no? So, kadalasan pag nangyayari pag ganitong problema, is yung kanyang clock signal. So, clock signal yung kakaroon ng problema kung bakit dinidetect ng ating DC-DC, pinaprotect yung ating, pinaprotect na yung panel or pinaprotect na yung circuit ng yung kanyang mga secondary voltage kung may problema sa kanyang mga clock signal or CKV lines. So, ito kasi medyo napalaban tayo dito. Tingnan nyo naman. Yung cutting natin is dito sa my right side. Ayan yung cutting natin, di ba? Kita nyo ba? Or malabo. So, yun yung cutting natin. Mamaya na. So, dito, meron dito yung cutting pero dinugtong po natin yan. Medyo napalaban nga tayo sa pagdugtong ng mga CKV lines na naputol natin. Oh. Ayan. So, naidugtong na po natin yan. Kasi, nung mag-check tayo ng resistance reading, hindi ko talaga makuha yung side na may problema. Kung saan side tayo na magka-cutting, no? Kasi, yung pinabasihan natin, kung saan banda yung pinakamalapit sa may source ng ating CKV line, doon tayo magka-cut. Then, by resistance reading rin, kung saan yung may mababang resistance na masukat natin, sa may left ba o sa may right ba or left, yun yung may problema. Pero dito, chinik natin ng resistance is magkapareho po sila ng reading, no? Bali, ginawa natin is to ground, inisa-isa natin yung kanyang CKV lines. Kasi kung by pares yung gagawin natin pag-checking, normal naman, nasa mga mega ohms yung kanyang reading, lahat ng mga CKV lines. At saka, dito sa may kabila rin. So, mega ohms, wala tayong masukat na key ohms. Pero kung to ground yung negative natin, tapos isa-isa natin yung pag-test. So, lahat po ng CKV lines is nasa key ohms yung reading. Nasa kilo ohms. So, ginawa natin is, kinumpara natin yung right, then sa may left. Kung saan yung may pinagbabang resistance, doon sana tayo magka-cut. Pero, pareha lang walang diferensya yung resistance niya. Ewan ko lang kung nagka-problema ba yung tester natin. Basta yung nasukat natin is same po sila ng reading dito sa may right side and dito sa may left side. So, doon na lang tayo sa pang paraan. Kung saan sa pinakamalapit sa may source yung CKV lines, doon tayo nag-unang cutting. So, dito tayo nag-cut sa may left side. Pero, mali. Protect pa rin yung DC-DC natin. So, ginawa natin is napalaban tayo dito. Medyo okay naman yung pagdugtong natin, maganda naman, yan. Buti na lahat nakisama yung iron natin at saka yung magnetic wire na ginamit natin pandugtong dito sa CKV line sa may left side. So ang problema is dito sa may natin, sa may right side pala yung problema. Ayan ito yung cutting natin So 1, 2, wait. Medyo pasmado na yung kamay natin kasi nagugutom na Yan. So, bilangin natin yung nakat nating linya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito po yan. CKV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, baris po yan. CKV 1, CKV 2, CKV 1, CKV 1, CKV 1, CKV 2, CKV 2. So, by pares po yung chinik natin kanina sana. Pero, wala tayong masukat na key ohms, no? So, yan yung kanyang level. So, mga bilog-bilog na to, monitor R, hindi po natin sinali yan. So, bali yung kinat natin is yung kanyang CKV lines lang. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan po yung cutting natin. Bali, hindi na po natin nilagyan ng 1K resistor to ground yung mga papasok sa my source scope natin. Yung mga CKV lines. Kasi smooth naman yung naging resulta sa ating pag-cut. So, dito na ibalik na po natin lahat yung linya na naputol natin. Yan, ibalik po natin yan. Then, bala ko sanang tanggalin yung protect dito sa kanyang DC-DC. Saan na yun? Ito.
Itong pin port, ano na to? 14, 15, 16 or 15, 16, 17. So itong tatlong to, yun yung kanyang protect. So minsan ginagawa natin yan, pinakat natin kung pinoprotect pa rin niya kahit na kabilaan na yung kung magkabilaan tayo mag-cut, protect pa rin. So ginagawa natin is kinakat po natin yung protect niya dito, din disable natin yung protect mo. So ito na po yung kanyang resulta. Pakita natin. Maganda naman yung kanyang resulta. So hindi natin kailangan ng pa-connect po yung CQB sa papasok sa my source scope natin papuntang glass. 1 key to ground. Ayun Ayun naging smooth naman yung naging resulta. Ayan. So wala naman siyang fine lines, wala ring sumasabay na bar lines. Minsan kasi merong bar lines na yung makuha or makikita dito. So ginagawa natin is kino-connect po natin sa may 1 key to ground yung kanyang clock na papasok sa may glass. Pero tingnan natin dito, wala naman tayong smooth naman yung naging resulta, di ba? Pero try natin siguro yun, pagdudugtungin yung mga clock niya papuntang glass, tapos connect natin sa my ground para titibay naman yung panel natin. So, meron pa lang kunting-kunti na lang, konti talaga. Konti lang na sukat natin, nakita natin. So, gawin natin is connect na tayo sa may, gamit lang tayo ng 1K resistor. Tapos, connect natin sa may ground or dikta na lang tayo. Magnetic wire to ground para madali na kasi same result naman yan 1K resistor to ground and rekta sa ground, okay lang yan. So, same procedure at saka, same result lang po yan, So, connect ko lang muna yun. Linisan mo natin yung linya dito. Dito mga Katek, continue po tayo. So, ito na po yung ginawa natin. Ayan. So, pinagdudugtong po natin yung mga papasok sa may glass natin. Ayan. Hinang lang po yung gamit natin. Tapos, kinabitan natin ng magnetic wire dito sa may dulo ng ating hinang. Buti na lang yung hinang natin is hindi siya tantong maganda. Hindi siya masyadong maganda, medyo bulbul siya. Kaya nakapag gawa tayo ng linya na ganyan or hinang na ganyan, Ayan, So, ano po yan? 8 linya po yan na papasok sa may source scope natin. Yan, tapos to ground. Kinabit natin dito. Pwede rin saan dito ba sa ground yung dulo ng magnetic wire. So, simple lang resulta yan. Kahit 1K resistor or rekta na magnetic wire sa may ground, same lang ng resulta yan. So, ito na po yung finished product natin ito. So, dito kanina makikita po natin na mayroong konting-konti lang naman na fine lines, di ba? Aside na to, parang linya siya na hindi pino yung kanyang linearity. So ngayon, smooth na siya. Smooth na po yung panel natin. Wala nang fine lines dyan. Wala ka na makikitang bahid ng linya. So nag-smooth na siya matapos natin may kabit or may dugtong yung mga CQB lines papuntang ground, na yung papasok sa may glass niya. So yun, all goods, Yun, smooth na smooth. Buti na lang walang naging pang problema. Kasi mga experience natin dati nito, kung makat natin yung mga ganitong model rin, magkaroon siya ng bar lines pero maayos naman siya kapag ginamitan natin ng ganitong technique, yung pagdudugtungin yung mga clock na papasok sa may glass or source scope, tapos connect natin sa may ground. So naging na-experience natin isa, karoon siya ng bar lines, na-resolve sa pamagitan ng method na ito. So ayan, so hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, and sana kahit pa naman ako kaya listingin naman ngayon. Make it with us always, and this is your service Ryan Crossetech. See you in our next video.